Ay, ate, sipro bukas. Ate, sipro bukas. Hindi ikaw, wala ka nga damit eh. Good evening, Luzon. Zayas Mindanao, 31 after 9 o'clock. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Lalo na yung mga nilalang mga kaibigan na nagsabi sa akin, in the past few days pumayat ka. Ako niloloko niyo ako. Tigil-tigilan niyo ako. Ay, irita na ako dyan ha. Kung balak niyo ang plastikin, well, thank you. I welcome you. Yung binabati ko, sabi dito, yung Arisgado family at yung mga taga 8B National High School na ang Rodriguez, Rizal. Maligayang magbati po ha. Anong oras na? 9:31 na, recess nyo na. Teka lang. Gabi pa lang ngayon. Wala pa lang pasok ha. Tawagin nyo ako dali over 832-6171 or 1-810-100-5683. Papa Jack, babati naman si Baby Love, nakaantabay daw siya. Pakisabi mo. Umpisa may romansa. Sino ba sabihin? Maligayang bati po sa mga nakaantabay sa atin. Lalo na yung mga ihi sa trapiko today. At kulang na lang, di ba? Ang tingin niya sa katabi ay CR na. I posted and I shared kanina sa aking Facebook account yung kwento ng isang buntis, mga kaibigan, na nagbeating the red light at nahuli ng traffic enforcer. Kukwento ko na lang sa inyo. Binasa ko to kanina. I reposted this from Top Gear Philippines and it's a story na galing din sa isang follower ng Top Gear. Well, gusto ko lang I mean, when do you draw the line sa ganito? So yung buntis, binik niya yung red light, nahuli siya ng pulis. So ang katwiran niya, buntis siya at kailangan niya umihi every now and then. Di ba? I mean, yan ba ay tamang dahilan para magbit ka ng red light? I mean, hindi tama, but is it an excuse para maging okay yon? Pero ganito nangyari, binit niya red light, siya ng police. She tried to bribe the police officer and traffic enforcer 500 pesos. The traffic enforcer accepted the money but gave it back. Binalik din naman. Nakakatuwang isipin, mga kaibigan, na binalik ang traffic enforcer. Pero pag buntis ka ba at iihi ka, is that an emergency? I would not know. Hindi ako nanganak kahit kailan. Diba? Hindi ko alam. Try ko manganak. Yan ba ay excuse or acceptable ba? Hindi ko alam, mga kaibigan. But the bottom line is, we are learning something, mga kaibigan. Ang pinaka-highlight nito is that the traffic enforcer gave back, di ba, yung 500. Ganito, kung ako tatanungin, kasi I posted this sa aking Facebook account. Kung ako tatanungin, mga kaibigan, excusable yung pagbit ng red light as long as you did it safely. Kasi kung talagang emergency, iihi ka, nabuntis ka, I think pwedeng pagbigyan. It's just me. Pwedeng pagbigyan. Hindi kasalanan. Para sa akin, pwede pang tanggapin. Nagkaroon ng kasalanan sa ating buntis noon, nag-abot siya ng 500. Di ba? Na nagkaroon ng kasalanan. Because you're testing the human limits eh. Wala lang, nangingi alam lang. Para kunyari meron alam sa current event. Ba't ba? Sabi ng mga nag-comment, change is coming. Eh, andyan na, change is elected. Ay, nako. Si Darcy Boy ay nakaantabay sa atin. Sabi niya, pakibati naman mga taga-Binalot Fiesta Foods, lalo na kay Sir Pablo na may nami-miss from a very good friend of mine, Darcy Royo. Yan, Pops, kamusta ka na? I apologize for not being there when, a challenge, di ba? Sa buhay mo occurred. Mayroon din pinagdaanan lolo mo ng time na yan. So, magkita tayo minsan, magpakape ka naman. Huy. Mayang pakape, magpa-barley ka na lang. Have a great night. Ben Balasador.
diba, of Love Radio Kalibo Aklan. May caller tayo, our first caller for the evening. We've got LJ. Hello? Hello. Hi, LJ. Hello, Papa Jack. Good evening sa iyo. Good evening din po. Ilan taon na si LJ? 19. 19. Tiga saan ka? Quezon City. Wow. Ano ulit? Quezon City po. Martin. Pero hindi ako true girl ha. Alam ko naman. Alam mo? Oh, naamoy kita. Ay, ganun. Tsaka nag-blink yung gadget ko dito. Oh. May gadget ako, nakakamoy ng kagaya mo. I-search mo kaya yung name ko. Di ba? Ayoko pa tumigil ka. Bawal mag-search ito. Diyos. Pero alam kong ka, ikaw ay isang gay at hindi masama. Alam mo bakit? Apa. Tumunog yung baklameter ko. Sabi ng baklameter, gay. Grabe. Pero actually, kapag yung baklameter ko nag-fail, meron pang isang gadget na gumagana. Oo. Yung gaydar. Oo. Alam mo, ang alam ng gaydar ko, paano tunog? Ano po? Sabi niya, Wow gay siya. Ano yun? Gay pala siya. Ganun talaga. Ate, LJ, layo mo yung mga gadget sa'yo. Ayoko na maingay. Okay po. The phone, the radio, turn it off. Okay na? Did you turn it off? Okay na po? Did you turn it off? Yes. Okay. 19 years old, from Quezon City, si LJ. Opo. Anong ginagawa sa buhay? Secretary. Secretary sa anong klaseng negosyo? Water station. Water station. Wow. Ilang stages yan? 24. 24 stages. Di ba alam Yes. ko? What's the final stage? I don't know. Hindi alam. Reverse osmosis lang siya kasi purified. Purified. Pero hindi alam naman Pinoy yan, We don't know. It's not that we don't know, but we are not that aware sa pagkakaiba ng distilled bottled water, Kasi ng mineral magkakaiba water, kasi, oo. at saka ng purified water. Magkakaiba yan, They Magkakaiba are yan. different po. Oo. Oo. Ang distilled, mga kaibigan, ano yan? A type of drinking water wherein is boiled at 100 degrees Celsius until vapor is produced. Wow. This vapor is collected and cooled until it returns in liquid state. It has no mineral content. Yan. Yes. Bako. Saan ginagamit ang distilled water? Pag distilled water, May radyong bukas, di ba? malayo Bababa ko to. Hindi namatay yan. Ay, maniwala ka sa akin. Wait lang. I will not tell you again. Lalayo na ako. No, turn it off. Wait lang ha. Okay, tawagan nyo ako. I had given fair warning, mga kaibigan. Please, do not waste our airtime. Ganito, ano pa kaya ako nagagalit, mga kaibigan? Because off-air pa lang, sinasabi na namin yan. Off-air pa lang. When you call, we answer the phone, we ask for the name, the age, the location, and tell you turn off the radio, give me a good signal, speak louder. That's the only thing we ask. If you cannot provide us that, go to bed. Diba? Let other people who can follow the rules call the show and sungit ko na naman. Hindi rin sabi, Thursday na Thursday. Ano bang lady sa ngayon? Ano ba yung Running Man Challenge na yan, di ba? Kung ano ang pinagagagawa ng mundo. Dati merong Ice Bucket Challenge, may Running Man Challenge. Ewan ko sa inyo. Magawa nga yan. Makasali lang din. Papayakabati naman sina Mark Anthony, Justin, Emerson, na may trabaho ngayon, nakatunin sila from Arzadon family. Pabati po sina Arlene, Carpio, Jonathan Arzadon, baby Natalie, Zoe, ayan, nakakikinig ngayon from Arzadon family ulit-ulit. Kabati rin po Estelita Dera, ayan, ng Paranaque. Miss ko na po siya from Ian Lopez. Pabati po ang tropang Loyal Squad ng Gawaran Heights, Molino, na lagi nakaantabay sa harap nila Ate Neng. Matulog naman kayo
mga tropa. Hindi alam ka, gusto lang gising sila. Sabi ni Ian Lopez tsaka si Joe Edna Store. Pakibati po ang De Jesus family. Amiela. Tama ba to? Kanino to? Ablola, Florence Hipolito at Louis Perez. Salamat sa pagantabay at pagtutok. This coming Sunday, ako po ay nandiyan sa Robinson's Midtown Atrium, mga kaibigan. Diyan sa Robinsons, Manila. Ako po ay magkakalat ng lagim dyan. Ba't ba? Ganun talaga. Punta kayo 4 in the afternoon, mga kaibigan. Pero, ang event, mga kaibigan, will start at around 2. Yan. It is the Handyman's Let's Get Cooking event. Handyman's Let's Get Cooking event. Yan. 5 p.m. performance, mga kaibigan. Yan po yung akin. But the event will start at 2 until 6 in the evening. Yan, sa May 22. Yan. Robinson's Midtown Atrium, Robinson's Place, Manila. Diyan sa may Ermita yan, no? Punta kayo, dali. I will be there nang nakatupis lang yan. Hindi na kasi, huwag na kayong maano dyan. Please. Bati-bati nga muna ako. Uy, Thursday na pala, malapit ng weekends, no? Malapit nang dumating ang It's Laundry Day. Mag-laundry na kayo gamit ng, ito na naman ako, gamit ng Pride Barretta with Stain Away Formula. Maputi ang labad at matagal matuno mo ang barretta. Ang Pride Barretta gawa tundog ng ACS Manufacturing Corporation, mga kaibigan. At higit sa lahat, ang labada, parang ex mo, you're so bango. Ang bango-bango pa. Uy, nawala ni caller. Tawagin niyo ako dali. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Summer pa rin. Feeling ko summer pa rin. Oo. Ayokong mawala ang summer muna kasi ang TNT ay namimigay ng papremyo dahil summer. Basta summer pa din, huwag ka na makulit. Oo, basta. Nandito na, mga kaibigan, ha. Nandito pa rin ang TNT Super Fanalo Summer Vacation. Yung mga gustong magsama ng dalawang kaibigan, ang gagawin nyo lang ay mag-load na ng TNT promo, mga kaibigan, AM15. At mas maraming pag-load, mas maraming chances to win. Just text WIN, that's win, and send that to 4545 for free. Or you can visit www.tntpanalowheel.com for more details. Pwede kayong manalo, mga kaibigan, ng summer vacation sa kahit alinmang summer destination sa Pilipinas. It could be Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol, at Boracay. And you can bring 2 of your friends. Galing ko, no? Kaya load na load ng TNT Promo AM15 para sa mas maraming spins. Just text WIN to 4545 for free. Feel na feel ko, ha? Siguradong all out ka sa post, pag-tweet at Viber. Ikaw rin ang first to share ng masasayang summer experiences ng buong tropa gamit ng free internet from AM15, COC10 at FB10 load. Ang galing ko. Hanggang June lang, mga ito katropa. Kaya huwag palampasin. Kung ganito naman lagi, gusto ka na mag-summer forever. Mag-TNT. Dahil sa TNT, araw-araw, panalo. Tawagan nyo na ako, dali na. Naiinis na ako. Ha? Pag ako naiinis talaga, ha? Teka lang. Sino walang load? Mag-ipon ka ng pan-load. Alam, bigyan kita. Pero yung mga walang pan-load dyan, mga kaibigan, ha? Alam niyo ba na, ito na pag-uusapan ng load. Alam niyo ba, yung mga nag-drive, ha? Yung mga nagpapagas dyan, mga kaibigan, ha? Alam niyo ba na you can get free load? Oo nga, mga kaibigan, of your chosen telco or ano man ang network mo.
With every 1,000 worth of Shell V-Power Nitro Plus or at least 1,500 worth of Shell V-Power. Teka, ulitin ko, mali yung basa ko. Ang ganda na sana, bad trip. Huh? With every 1,000 worth of Shell V-Power Nitro Plus or at least 1,500 worth of Shell Fuel Save Gasoline or 2,500 worth of Shell Fuel Save Diesel, you can get a free prepaid or postpaid perks from your chosen telco. Drive now to the Shell station near you. Galing. See flyers for more details. Promo valid until July 31, 2016 at participating Shell stations. Hiningal na ako, nakakainis. For DDIF TEBS, pity permit number is 3666, series of 2016. Nag-order tayo mga kaibigan, si Mark na Santa Mesa. Hello? Hello po, Kapalya. Mark, Hello. lungkot mo. Okay lang, hindi naman. Ilan taong ka na? 21. Taga Santa Mesa. Saan ka sa Santa Mesa? Malapit sa Mandaluyong. Sa may Punta? Bacood. Bacood. So ang daan mo, dadaan ka dyan sa may stop and shop, dire-diretso ka lang, ibig na kumaliwa ka, kakanan ka sa kanto, tapos kakaliwa ka. Sa may Shakey's. Oo. Bago ka kumaliwa, may dalawang husband ng girl sa kaliwa, di ba? Yep. Di ba, hindi alam. Sorry. Anyways, Mark, anong ginagawa sa buhay, brother? Fresh grad. Fresh grad. Sige. Anong tinapos na kurso? Accountancy. Accountancy. So wala kang trabaho ngayon? Magre-review pa for boards eh. Okay. Sige. Ano nga paglilingkod ko sa'yo, Brad? Papa Jack, wag hihingi lang ng advice. Advice? Bakit? Wait lang. Paano ba? Nagkagusto kasi ako sa best friend ko. Tapos... Nagkagusto ka sa? Sa best friend ko. Babae, lalaki yung best friend mo? Huwag ka naman tawa. Sorry na lang. Same. Ba't ka tawan-tawa? Same. Same? Ano? Lalaki din. Lalaki din. Teka lang, pag sinabing best friend, gaano katagal na kayo magkaibigan? Mga 3? 3 days? 3 years. 3 years. Oh. Paano mo naging best friend yan? Sa mga org, nag-org kasi kami both. Tapos, doon kami naging friends, tapos naging close. Ganun. Kayo bang dalawa, huwag ka magagalit ha, ba't kayo bang dalawa ay parehong, are you a bisexual or a gay? Gay. Kayo bang dalawa ay ba yung gay? Gano'n? Hindi. Siya, straight. Straight. Straight siya. When you tell me na best friend mo siya, if I'm going to ask the guy, best friend din ba ikaw sa kanya? Pag siya tinanong ko? Feeling ko, kasi umamin ako sa kanya, tapos yun, best friend nga. Daw kami, sabi niya. Umamin ka sa kanya that you like him and then he told you, best friend lang tayo. Oo. Hindi kayo mag-best friend. Ginawa na lang niya yun para kunyari, hindi masakit sa'yo. So, friends lang kami, gano'n. Sorry I never want to degrade the real meaning and definition of best friends. Iba Pero kasi ang best friends naman kasi talaga kami. Close friend. Huwag tayo mag-best friend. Kung, yeah. diba? Gusto mo lang sabihin na best friend kasi, may gusto, tsura mo. Ayun, very close friends. Ayun. Very close friends. Tapos, ayun, hindi ko nakakasi kaya na hindi niya alam. Pero alam niya talaga ako. Ano na? Hindi ko na kasi kaya. Parang hindi ko na kaya na friends na. Pero all this time, alam naman niya from the start na gay ako. Tapos yun, doon nga ako nagkagusto. Parang, tanggap niya. Kasi parang madami kaming alam about that. Tapos tanggap niya naman. Ewan ko, mabait kasi siya. Kaya din ako nagkagusto sa kanya. Yun, parang hindi ko na kaya pa. Kailan mo sinabi sa kanya that you like him? Recent lang, nung Saturday. Wala ka, Brad? Nung Saturday. Okay, nung Sabado,
umamin ka sa kanya. And ayun, sabi niya naman na nag-sorry kasi ako, tapos dito naman daw kailangan mag-sorry, parang friends pa din, ganun. Ako, kaya ko sinabi kasi para hindi unfair, kasi parang gusto ko nang lumayo. Pero yung mga friends ko kasi sinasabi nila sayang yung friendship kasi okay sa close, pero parang ang hirap nang maging friend. Teka lang yung bang Sabado, Brad, yan ba pinagplanuhan mo o talagang or baga moment na lang talaga? Medyo somehow planned kasi parang gusto ko na lang siyang malabas din para alam niya kasi parang unfair na friends close kami tapos hindi niya alam, parang gusto ko na siya ganun. So sinabi ko na din. Okay lang naman daw sa kanya, gusto pa nga niyang maging friends pa din, close pa din, overnight pa din sa mga dorm, ganun. Sabi niya overnight pa din? Oo, kasi nag-overnight naman kami sa mga dorm, tumatambay. Ayan, kadel, joke. So, teka lang nung Sabado lang ba niya sinabi sa'yo na ikaw ay best friend? Hindi ganito. Yun lang ko dito So, hindi ka mag-best friend talaga. Ginawa lang niya yun to at least protect you emotionally. So, hindi naman gaano masakit sa'yo. Okay. Siguro nga kasi mabait naman talaga siya. Diba? It's a very nice way of turning down someone and he turned you down. Pero yun nga, ayun yung dilemma ko ngayon kasi parang awkward ako. Tapos parang is it right ba na kahit pa paano lumayo or stay na lang? Kasi medyo nahirapan ako Nung bang nagsabi ka sa kanya that you like him, did you expect anything in return? Medyo hindi naman. Kaya ako lang din siya sinabi para alam niya, para hindi unfair. Tapos para din if ever din lalayo, parang at least alam niya kung reason bakit, hindi yung lalayo na lang ng hindi niya alam kung anong nagawa niya. So what's your question? So parang kaya ba na pilitan na lang na close pa din, ganun, o okay lang ba na lumayo? Kasi sa akin, may hinayang din ako sa friendship actually. Gusto ko din naman maging friend. Sabi niya rin sa akin naman na ano ka ba, yung ganun, mawawala yun, pero yung friends forever, ganun, cliche. Yes and no. Sorry what he told you is cliche, It's been said many times over. Diba? It meant the same thing. Naman. Diba? It meant the same thing. Ang ibig sabihin ng bastard ka. Oo nga. Actually, sakit kaya. Ano na? Actually, sakit kaya. Kaya ba? Kasama yun I admire, di ba? Your bravery, di ba? To take on the challenge of going to your supposed best friend and hello? 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 Hi! May naputol! Hala, naputol! Tol! Ano ba yan? Sino sa mga bisita kami balat sa pot? Paano yan ang mga pot nyo? Ilabas nyo! Naiirita ako sa inyo, ha? Lagi na puwet! Siya ulit yan? Ba na naman? Ano ba yan, Ako talagang ganito ng ganito ang mundo. Mag-CR na lang ako. May ini-edit pa ako dito bago Jack, mag-running man tayo. Sabi sa'yo, sabi dito. Ayoko nang, gusto ko rolling man. Diba? Crawling man, run. Ayoko nang running man. Masyadong uso yan. Gusto ko ng crawling man, ganyan. Ano ba? Anong man pa yung pwede? Ano ba? Sleeping man, yan. Eating man. Parang pangit, no? Nag-call tayo ulit? Si Sheila naman. Sheila?
Yes po, Papa Jack. Ay, inis na ako. Ang dami ng callers, ha? Hello, Oo. grabe siya po. Wala nang matino sa mga tumawag dito. Ako po, matino po ako. Yung DJ hindi matino. Ayun lang. Wow, ha? Kumakayon lang ka, no? Anyways, Sheila, Yes po. naniniwala ka ba? Na? Sa paniniwala ko Na ano po? na hindi ka totoong Pinay pag hindi ka nag-ulit ng Brian. Ala, grabe na. O pwede ka na. Ala. Pwede naman kung sabi hindi ka naniniwala kung hindi, di ba? Ano ba yung tanong naman yun, ha? Pero, ay, nag-ulit na ako. O, di Pinay ka. Tinan mo? Yes. Oh, yes! Congratulations! Di ba? Ito ba, may tanong pa ako sa Sheila. Ano po? Naniniwala ka ba na dapat, naniniwala ka ba na dapat hindi ka maglalagay ng flash ng camera kung mag-picture ka pag alam mong oily ka? Opo, pero hindi kasi ako gumagamit ng flash. Oo, kasi nga naka-camera camera 360 ka, no? Hindi kasi wala pong flash yung phone ko. Sige. Naniniwala ka ba sa kasabihan Na ano po? na huwag kang mag-spaghetti pag hindi ka nakapagbunot ng buhok sa kilikili? So, actually, hindi kasi ako nagkakaroon ng buhok sa kilikili. Nakakapagtaka doon, kasabihan na pala ngayon yan. Di ba? Hindi kasi ako nagkakabuhok sa kilikili. Ha? Opo, hindi po ako tinutubuan ng buhok sa kilikili. Okay, next topic. Ang pangit na ng topic sa Love Radio. Buhok sa kilikili mo. Sheila, Po, ano ang paglilingkod ko sa'yo? magpapa-advise lang po kasi may boyfriend po ako pero parang medyo nagkakatampuhan kami. May boyfriend ka pero... Medyo nagkakatampuhan po kami. Oo. Gano'ng katagal na kayo? Ako 1 year lang. Kaka 1 year lang. Ano ba work mo ate? Nag-work ka ba? Yeah. Ano work mo? Cashier po. Cashier sa? Salon. Salon? Oh! Teka lang, yan ba ay cut salon? Secret. Sige, kumota ka ba today? Wala pong kota dito. Ay, wala ka sa amin. May kota sa amin. Sige. Alright, Sheila. May boyfriend ka. You've been together for 1 year. Nagkatapuhan kayo. Opo, kasi parang about basketball naman. So yun, sabi ko. Ano issue nyo? Basketball po. Oh, bakit? Ano meron sa basketball? Yung napapadala sa yung paglalaro niya ng basketball. Tapos parang lack of time na. Wala siyang time sa'yo. Meron naman pero hindi na katulad ng dati kasi iba na eh. Halimbawa ate, ano yung dating nagagawa niyan na hindi niya na nagagawa ngayon because he plays basketball? Ano? Yung parang makapunta dito, gano'n. Pag, lalo na especially pag mag-uusap kami, wait lang mamaya kasi nilaro pa kami. 7 do yung start ng game nila, tapos matatapos ng 11. So sige, intay ako. Tapos, Teka lang ate, ilang beses nangyari to? Bilangin mo specifically, ilang beses? sa loob, ngayong last month pa siya nag-start. So siguro mga month, last month till now. Ate, may radyong bukas? Ay, opo. Gusto mo ba ang kita? Patayin ka na. Gusto mo ba ang kita? Patayin na. Ang kukulit nyo, no? Sorry naman po. Naiinis na ako sa mundong ito. Joke lang. Kasi yun na nga po. Last month siya nag-start na gano'n. Oo. Yun. Pero nagkikita pa rin kayo pag wala siyang laro. I mean, pag walang laro. Hira po. Pero nakikita pa rin kayo. Oo naman. Gaano kabihira yung bihira para sa'yo? Siguro sa loob ng 1 month, mga 1 beses, 2 beses, gano'n. Kasi nga, lagi niya, uy, may kami laro, ganyan. Pero inintindi ko na lang po. Sige. Yun, parang ang sakit lang kasi
yung sabi ko, malayo na nga tayo. Tapos, Asan mo siya nakatira? Caloocan po. Tapos Manda naman ako. Mukha malayo ka naman. Eh, syempre. Saan siya sa Caloocan? Ayoko sabihin. Ate, ang Caloocan, sobrang laki. Ano sa Caloocan? Sa tip. Sa 5th Avenue? Nakapunta ka na doon? Opo. Malapit ba siya sa may templo? Huwag basta na yung issue ko po dyan. Sa may release ng tren? Oh, highway na sila. Sa may bigasang bayan? Si Mama niya eh. Sa may TK Furniture? Inis na ako, magsabi ka na. Basta dun po. Malapit ba siya sa ano? Sa LRT? Mismong highway sila. Opo. Ha? Malapit sa Jollibee? Ayun ngayon. Yung pagtawid mo, tindahan ng mga spare parts ng truck. Si Mama niya eh. Hey! Anyway, yun na nga po. Yun, parang time sa time. Iniintindi. Yung minsan umabot sa point na sabi niya 7, start ng game nila. So, start naman ako, teacher ko pa siya na oh, sige go, kaya mo yan. Sana makadali ka ng points. Tapos, after sila hanggang 11, kasi sabi niya, yung oras niya, sabi niya, magtapos kami ng 10. Pero, magpaparamdam siya mga 11, 12, sabi ko, okay lang, intindihin ko pa kasi game. Siguro pagod, nagpahinga, gano'n. Tapos, hanggang sa sumusunod hanggang na siya magpaparamdam, hinihintay ko pa rin po. So, nga, parang ang sakit lang na, siyempre may work din po ako, pagod ako, pero dahil gusto ko siya makausap, naghihintay ako. Ilang beses nangyari ang pinag-antay ka niya na yan? Last month pa, nag-start na yun. Ilang beses siya na nag-promise sa'yo na tatawagan ka niya after the game pero hindi nangyari? Opo. Basta every game nila ganon po ng ganon. Ah, okay. Siguro sa loob ng 1 week, mga 3 beses, 4 na beses, minsan nga, dire-diretso yung laro nila eh. Oh. Opo. Ano yan? Ano ba ang tanong mo sa akin? Parang advice lang, ano po ba yung mas maganda gawin? Kasi iniintindi ko naman, pero wala nga, nagpapakya na kasi ako. Nasaan po talaga. Then nag-iintay ako talaga. Kahit halos gusto nang pumikit ng mata ko, iniisip ko, wait, may boyfriend akong kakausapin. Yung mga tipong kahit gustong pumikit na mata mo, may pusong gustong bumuka, gano'n. Opo. Oo, totoo po yan. Kasi iniisip ko talaga, yung shit, yung boyfriend ko. Hoy! Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ha? Ang gupo mo, Papa Jack, sabi ko. Actually. Opo, totoo po yan. Yun nga. Yung sabi ko, may tatawag. Isipin ko, may tatawag. Hindi mo na ako matutulog. Nantok na po ako. Paano po yan? Ano ba ang tanong mo? Yun nga po, anong advice po, parang anong mas magandang gawin ko na, kasi may tampuhan kami, kasi nga nagtatampo na ako sa yung lack of time niya sa akin. Ano yun? Ganito, Sheila? Apo. I think there's a big part of you na gustong intindihin siya, di ba? Opo, sobra po talaga. Kasi gini-cheer mo nga siya dati, ano? At napaka-legit naman nung concern mo. Namimiss mo lang siya. Maybe you got used to having him every time na gusto mo siya makausap na andyan siya. Di ba? Every time. Oo. Hindi ko alam kung pangit o maganda tong bagay, ano? Pero may mga pagkakataon kasi mga kaibigan na imbes na makatulong yung efforts niya dati, na naging masigasig siya sa pagpapakita sa'yo na kaya kanyang puntahan anytime, nakakasira pa ngayon. Diba? Kasi kung halimbawa kaya na umpisa dati, hindi kanya pinupuntahan at twice a month lang, may reklamo ka kaya ngayon? Siguro wala. O, diba? Pero, yun ang punto ko dito.
Apo. O baka naman pa pwede natin na this time, total alam mong basketball lang pinagkakaabalahan niya, wag mo nang gawing issue pa. Kasi may napatunayan naman siya, yung idea na kung kaya naman niya, kaya na schedule niya, alam mo namang darating siya sa'yo at pupuntahan ka niya. Opo. Kasi yung hindi siya nakapag-text, di ba, after ng game nila, ako intindido ko yan, naiintindihan ko kasi pagod na yung tao. Hindi ko naman talaga. Siguro ate, nung time na nag-usap kayo before siya maglaro, nahiya lang siya magsabi sa'yo na, Pagod na. oy, mamaya pagkatapos ng game, baka hindi kita matawagan ha. Diba? Opo. O baka ganun lang. O tapos pagkatapos ng game, pagod pala siya, hindi ka natawagan, I'm sure maasa ka, mag-aantay ka, hindi ka matatawagan, magtatampo ka ngayon. Sa bagay po, may point po kayo. Oo naman, sala mo wala. Paano ako magkakasyo? Wala akong point. Sa bagay, hindi ko na-issue yun ganun po, parang Minsan kasi Sheila, nakakalimutan natin Opo. yung efforts na naipakita sa atin, yung tao nagmamahal sa atin, iba dahil nagtatampo tayo. Sa kaso mo naman may napatunayan naman siya. Hindi naman yung siguro, hindi naman yung kabuuan ng relasyon ninyo ate ay delinquent siyang boyfriend. Opo. Malinaw naman sa'yo na every time or kada may pagkakataon na pwede kanyang puntahan na wala siyang ginagawa, pupuntahan kanya. Yung tao may sariling buhay. Opo. Meron din sariling gustong gawin. Meron siya sariling gustong ate pagkaabalahan. Kasi gusto mo basketball, yung gagawin natin. Wala nang masama dun. Pero naman, siguro, nasanay lang po ako na nasa akin yung attention niya dati. O parang gano'n. Na pagtawag ko or pagtawag niya, okay, kahit magdamag po kami, siguro intindihin ko na lang ulit. Hindi, iba. Isipin mo rin natin na kayo ay dalawang taong magkaiba. Hindi lahat ng bagay na okay sa'yo ay okay sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na available ka, ano siya, on call? Siguro yun din yung mali ko na nasanay lang ako masyado na. Hindi naman siguro mali ate, I don't want you to feel bad na maling-mali ka. Of course not. Siguro normal lang to yung natampo ng isang girlfriend na namimiss ang boyfriend. Ganun na lang. Opo. Di ba? Kasi miss na miss mo siya, di ba? Opo, sobra. Yay! Ganyan naman kayo, mga tampo kayo. May sasabihin nyo, nag-i-NRT kayo eh. Syempre, pag may girlfriend ka or boyfriend ka, pabebe ka. Sa bagay. Good luck, magkakarir ka saan sa ginagawa mo. Konting lambing lang siguro doon, parang. Kasi hindi niya alam na tumawag ako dito. Oh my God. So, nagpaalam ka. Ano mo yan? Kasi naiiyak ako baka sabihin niyo ba, kinichismis pa niya yung problema namin. So, ano ako, chismoso? Hindi naman po. Wala yung parang, pero proud ako sa kanya. Jeric to eh. Ano pangalan niya? Jeric po. Uy. Sige, ganito na lang ate. Maglalambing ka sa kanya ngayon, ha? Apo. Sige. Okay. Kung nakaantabay siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong tawagan nyo? Popoy, tsaka Basya po. Hayop! Sa pelikula ba naghiwalay sila? Hello, naghiwalay sila, tapos may second chance kasi. Ay, di maghihiwalay pala kayo? Naghiwalay na kami, tapos naging ulit kami. Oh my God! Kayo kasi Popoy at Basya! Sige. Sige. Okay. Popoy, I love you. Tapos, sorry kung nagtatampo ako. Sorry kung minsan hindi kita naiintindihan dun sa part na naging ka. Pero, promise, intindihin na kita. Mas iintindihin pa kita. Kung dati iniintindi lang kita ngayon, mas iintindihin pa kita. Sobra-sobra kasi mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal. Wala, grabe. Bakit ang ganda kayo ng kanta? Naiiyak ako pa mo. Wala, di maglulabas ay ikaw ang gusto. Thank you. Thank you for everything you've done. Lakasan mo. Thank you for everything you've done in our relationship. Doon sa 1 year, sobrang naging masaya ako. Sana, kung walang forever sa kanila, sana sa atin meron. Pwede kayo na.
Hindi sana. Sa amin may forever na po. Hindi kayo namin pinagpala sa lahat. I admit. Hindi I-claim ko ka po pa yan. ng dami na ibang taong gusto sumaya din. Hindi kasi yung sa amin nila wala daw forever sa pero sa amin meron. Meron sa EDSA. Malapit na nga lang mawala. Change is coming. Ayun. Love you, Popoy. Love you. Sobrang mahal na mahal kita. Ikaw na yung gusto ko makasama pagtanda. Kahit 1 year pa lang yun, sobrang naging masaya talaga ako. Salamat sa family mo na tinanggap ako. Salamat din sa'yo. Ikaw yung naging boyfriend ko. Soon to be, hindi ko asawa ko. I love you. Kailan po? Saking piling, mahal ko iyo. Marami naiyak ako. Hello po. Sa kanya? Ano ho yun ha? Sa tamis Ano yan po? pag-ibig nating dalawa. Thank you po, Pradal. Ano pa? Thank you po. Wala na siya. Huh? Wala na, ano to, minor tampuhan lang to ate. Opo, siguro nga. Tsaka pangit kasi na, alam mo, ayaw ko lang kasing maramdaman ng mga nakikinig sa atin na dapat pag may jowa ka nag-basketball, inaaway mo. Ano, masama sa ginagawa. Hindi ko naman, ako po hindi ko siya inaaway. Parang sinasabi ko lang sa kanya na, uy, oras naman. Pinopromote ka ng gobyerno yan, di ba? Liga. Oo. Sa kayo ayaw mo. Well, depende. Alam mo, ang naging mali niya dyan ay pinangakuhan kanyang tatawagan kanya. Baka hindi kinaya ng katawan. Pagod na, di ba? Opo, kasi promise pa po siya sa akin na usap tayo mamaya after no. Pero hindi naman, Papa Jack, every time naman nag-game siya, tumatawag siya after ng game. Ang problema lang, siguro, yung mali ko talaga, nagsiselos ako sa basketball na ano ba yan, mas mahaba yung time ng basketball kaysa sa akin. Ganun po yung na-feel ko kasi. Huwag ka makipag-compete sa mga bagay na alam mong hindi naman hindi mo naman kakompetensya. Yun talaga yung mali ko po, Papa Jack. Pero yun nga, dahil sa sinabi niyo din, yun, na-realize ko po na... Kita mo, dahil lang sa akin talaga to eh. May mali talaga ako. May mali po talaga. Ano lang yan, tampot ng buwan lang yan kasi na-miss mo siya. Yun lang yun. Opo, yun siguro nga yan yung naano ko. Huwag ka na Kasi magtampo. na-miss ko talaga eh. Pero sa 8, magkikita kami. So, yun. Sana. Sa June 8? Yes po. Sige, mag-ingat kayo ha. Sama ng punta niya sa June 8. Nagala lang po kami. Ano sabi ko? Wala po. Ano yung iniisip mo? Nagala kami. Alam ko na, mag-Star City kayong dalawa. Oy, pinopromote pa rin nila hanggang ngayon, oh. Star City? Wala pa. Tapos, ayun nga, no, Star City, malapit lang. Oo. O ipon na, para magkaroon ng dikit. Nakapag-ipon na kami, Papa Jack. Kasi talagang plano na namin mag-gala. Hindi sagot ko na yung ticket ate. Hindi nga po, sure? Di joke lang. Ay, ba yan ang daya, no? Paasa naman yung Papa Jack, oh. Hindi kasi... nga po. Sige na nga. Yes. Sure? Joke. Daya. Hindi. Walang lalabas ng bahay. Stay at home. Hindi nga po. Sure yun? Ha? Sure po yun, ticket? Ano ba yan? Napasubo na naman ako. Yes. Thank you po. Yes, thank you po. Thank you po. Ganito, Sheila, stay on the other line. I will give you 2 tickets to Star City para sa inyo mag-jowa. Thank you po. At wala lang, para mag-enjoy lang kayo, ha? Apo, Diyan. always po yun. Ride all you can na yun.
Yay, thank you po, Papa And then Jack. ride all you can. Ride all you can when you can. Papa naman kay Jay yung ticket. Kasi when you can, kasi syempre minsan may mga rides na hindi mo kaya, di ba? Kung kaya mo. Diyan ka lang sa kabilang line, diyan ka usapin ka ni Aaron, tapos kukunin niya yung details mo, magte-text ka sa kanya pag pupuntahan mo yung ticket, at pag nag-reply siya kung kailan, tsaka mo pupuntahan, ha? Apo, Huwag apo, kang thank you. darating. O, teka lang, may binibilin ako, te! Sige po, sige po, sige po. Huwag kang darating dito nang hindi ka nagsasabi na kukunin mo yung ticket at hindi ka nire-replyan kasi pag nagpunta ka dito nang walang pasabi at wala kaming confirmation, ang tawag dyan ay nga. Tama nga. Wala kang makukuha. Okay po, sige po. Diyan ka lang. Basta, Papa Jack, Teka lang! May instruction! sige po, sige po. Diyan ka lang sa kabilang line. Kakausapin ka ni Aaron, you're gonna get his number, he's gonna get your number, and you coordinate, okay? Okay po. Okay, ano yung sinasabi mo kanina? Thank you. Ano yung sinasabi mo Thank kanina? you po. Thank you po. You're welcome. Enjoy, ha? Apo, God bless po. Bye-bye, Sheila. Thank you, Papa Jack. Bye-bye. Si Sheila po yan, mga kaibigan, ng Mandaluyong, cashier sa salon. Salon ko kaya yan? Empleyado ko ba siya? Manaisahan ako nito, ha? Teka ka. Pabati naman, Manalo family at Cruz family from Queensland, Australia, from Mayski. Oh, maligayang bati. Maligayang bati. Si B. Martizano. Papa Jack, pabati naman nanay ko sa Aklan, Terry Martizano o Biko, at lola ko Catalina Tale, yan, Martizano, na mahal ko. Sweet naman ang apo na to. Alam niyo, totoo ako pag merong apo na sweet sa lola. Pira yan eh. Si Jeremy Nakaantabay. Paps, miss na kita. Bahala ka dyan. Hello daw sa kanyang pretty best Arona Manzano. Talaga, buntis yan. Anong ginawa niyan? Paps, huwag mo na sagutin. Oh. Si Jeremy. Lagi nandito to eh. Papa Jack, kabati naman Lester Lumagi. Ayan, lagi nakaantabay from Japan. Haro! Japan man sa akin na niya. Honda Kawasaki. Suzuki na niya. Nissan pa na niya. Mitsubishi. Okinawa Japan na niya. Nakina na niya. Hong Kong Taiwan pa na niya. Nakina na niya. Yakisoba na ne. Oh, with 2 eggs na ne. Ay! Chopstick pa na ne. Nagyosa. Sausawang pa na ne. Wasabi pa na ne. Pero pagkain siya ka pang kotse. Ay, naku. Ay. Papa Jack, pagit naman yung ate ko sa Irene Adrado sa taga-Pasay. Hello from Dubai. Hello from the other side. Meron humingi ng advice dito. Kung basahin sa ere, nireplyan ko na lang. Ang reply ko sa kanya ay leave. Ayan. Umalis ka na. Ayan. Magdala ka ng traveling bag. Yan. Papa Jack, hello. Ayan. Pabati naman. Popoy and Ba, Grabe, ang endearment na yan, Popoy and Basha. Ang dami naging tawagan niya, Popoy and Basha. Yung kilala ko, iba ay naghiwalay na eh. Ay, ambot. Sabi, walang forever. Wala ka dyan. Ha? Bukas, may parada ng mga beater. Sumali ka dyan, ha? Huwag ka mandamay dito. Si Joy Ambion nakaantabay. Pagin naman, Lola Agring, Mami Yet, at kasing ko na si Len na nasa Dasma, Cavite. From Joy. Yan. Dito lang kami listening. Bala ka. Ay, nako. Ano gagawin ko ngayon? Papa Jack, parang di ka tumatanda. Actually, totoo yan. Pabatang-pabata ako lately. Nag-aalala lang ako baka one day maging infant ako. Di ba siyempre, maging infant ako sa tsura pero yung utak ko ito pa rin. Ang pangit ng pakiramdam pag dumating yung pagkakataon, papalitan niya ako ng diaper.
Diba? Makikita niyo yung ano, yung naihiyang kung ano. May kilala ba kayo mga tiyahin, may mga tita nyo na yung ano, yung inaamoy nila yung toy-toy ng bata. Diba? Bang-bango, diba? Diba na yung mga bata ginagano na. Hindi ko alam bakit, ba't ko lang gawin yan? Diba na? Diba, may tita ba kayo na ano, irarap nila yung dalawang palad ng tapos itatapal sa. Diba no? Yung ipapa... ganun. Ganun. Diba? Diba? Ginawa, may kilala kayo, diba? Gusto kong tanungin nanay ko kung ginawa niya nung bata ako, kamay naiinis talaga ako. Sabi ko, ba, ginawa mo sa akin. Ay, tumigil ka dyan. Huwag na kayo, paktay ka dyan. Adong tayo. Hindi tama. Hindi tama. Mali. Ayan. Papa Jack, dami babati dito. Babati naman. Kamusta? Pagkita naman ng Marcos Gino Biton. Thank you for everything, ma. Let's stay strong. I love you so much. From P. Cruz. Wala ka dyan. Si Yan po, GA nakaantabay. A loving dog waits eh. Maghapon ako nakikipagkwentuhan about dogs, mga kaibigan. Papa Jack, ang cute mo tonight. Did you know that when people appear in your dreams, it's because that person wants to see you? Ay, teka lang. I beg to disagree. Diba? Kasi, napanaginipan ko isang gabi sa Angelina Jolie. So, totoo? Gusto niya ako makita? Yung totoo lang, ha? Kasi kung gusto niya ako makita, mag-book na ako ng flight. Pack na. Papa Jack, bagay naman sa copy, sabi ni Kid Nicole. Hello po. Papahingi din akong ticket ng Star City from Abu Dhabi. Sorry, hindi po pwede. Para lang alam niyo mga kaibigan, dami kasi akala nila, ang dami kong ticket ng Star City. Ganito po yan. Here's what happens. Yung ticket po ay hindi namin hawak. This is what happens. Pag namigyan ko sa ere ng ticket, ganito mangyayari. Pupunta kami ni Aaron bukas sa boss namin. Sabi namin, Sir, kagabi nagpangako ko ng ticket sa caller. Nagpangako ko ng 2 tickets. Yan. Sabi ng boss ko, asan yung recording? Parinig mo sa akin, bibigyan kita ng ticket. So hindi ka naman tumawag, hindi kita binigyan, walang recording. Diba? Ang tawag doon, abono. Diba? Pero dati may nangyari sa akin ganyan, mga kaibigan. Nagalit, sabi sa Papa Jack, pahingin t-shirt na Love Radio. Sabi ko, ba't ano, tokador? Nagalit. Pilosopo ka, sabi hindi naman po. Ba't ang mga to? Papa Jack, babati naman ang friend ko si Riza at saka kuya ko sa Pinas from Newcastle, Australia. Sabi ni, sino to? Si Emmeline Cutie. O di ikaw na. Nakikinig sa'yo habang nakasakay sa car sa Jeddah. Si Nor Hanifa. Sosyal, may car. Birthday ko today. Paglit naman, Romney Convento ng Philadelphia, Pennsylvania, nakaantabay. Happy birthday, Pops. Hi, Pops. Paglit naman ng BF Jervis. May BF Jervis. I miss you. Ayaw pa maniwala ng caller mo. Amin na lang kayong ticket ng Star City. At least hindi garapal, di ba? Okay na yun. Papa Jack, sobrang gwapo mo. O, di ba? Wala po nag-tweet niya. Nag-invento lang ako. Bakit sa gusto? Bakit ba? Yun ang maganda sa work ko na pwede ko lang purihin sarili. Kung kunyari siya kaya nagsabi. Hello daw kay Raymar Diaz. Ang crush. Pabati naman si crush. Sabi ni Miss Pochi. Ilan din ito? Tsuram. Itag mo ako ng picture niyong dalawa para malaman ko kung magbagay kayo. Dali. O, dali, o. Yung ano yung, anong tawag doon? Collage mo sabi ko kung bagay kayo, mga krasang ka din. Ay, nako. 24 after 10 o'clock, mga kaibigan. I'm giving you the music of Selena Gomez na, ang sexy nito lately, ano? Makita niyo ba ang picture niya? Kung alam ko lang, di ko brinake to. Okay, Diyos lang. Para naging kami, no? Same old love. Tapos,
i-play natin yung kanta ng ex niyang Love Yourself. Nagkasagutan sila ng kanta yun. Tapos nag-play tayo ng ano masabing love yan. Ayoko yan. Iba na lang. Mag-play tayo ng When I Was Your Man. Na yan. Tapos ng Yaya. Yan. Hello po sa mga yayang pag wala yung amo kumakain ng bacon mag-isa. Ha? Ugali nyo ha? Hello po sa mga corny mag-joke. May kilala ko corny mag-joke ha? Ano daw ba ang... Ayoko na. May nagbirsa ka kagabi gusto kong sapakin eh. Ano daw ba ang English doon? Pag na nga ba, masapak pa ako. Mga kaibigan, Selena Gomez. Oras sa buong Kapulaan, mga kaibigan, ay ganap na ang balak ang biligan relos mo. Maasa ka na naman sa akin. Ay, naka, mga kaibigan. Si Mark ng Bulacan on the other line. Hello, Mark. Hello, Aba Jack. Bakit? Good afternoon po. Ay, Good afternoon. Good evening. Good afternoon pala ako. Buksan mo hindi, baka di matrol na. Diba? Sorry na pala, Aba Jack. Ay nako, Mark ng Bulacan. Saan ka part ng Bulacan? Sa Angat po, bandang Garay, sir. Di pa ako nakarating dyan. Gano'n kalayo yan mula Balintawak? May kasi may bago na exit yung Balagtas exit. So pag may sarili ka sasakyan, para mga around 40 to 50 minutes na lang pag walang traffic. Ay ganoon, malapit lang. Oo, kasi may bago na tayong daan. Yung sa may Sige, after ng Shell. sige, wait mo ako, puntahan kita ngayon. Sige. Malapit lang pala. Talaga? Yung Garay ko, ay sa bagay ano yun. Yung palabas ni Drew, nakapunta na sila doon sa amin. Sorry, hindi ako kasama sa palabas eh. Okay. Kung baka oo nga, parang bro, dati ka. Anong ginagawa sa buhay ni Mike? Pakarasign lang. Tinanggal ka, no? Hindi naman. Malapit kang tanggalin, inunahan mo, no? Parang ganun. Ganun naman eh, tigilan mo ako Ayoko ng ganyan na pinaplastic mo ako ito. Anyways. Ano, Papa Jack? Anong dati mong work, Mark? Sa bangko po. Ano ka sa bangko? Yung nag-commercial kayo, nag-try ako magtawag, 2 phone yung gamit ko. Haliran sila. Naka 127 ako lang. Huwag ka na magreklamo, nakandito ka, nakatawag ka, naalagaan mo yung linya mo. Pili ko nga ako lang yung tumatawag sa inyo eh. Wow ha? Ikaw lang tumatawag? Hindi ako yung nagre-ring, I mean. Kasi papalit-palit ako. Nagre-ring? Tumigil yung isa. Nagre-ring palagi yung telepono namin kahit na may tumatawag na iba kasi design yan para para kunyari ang dami tumatawag. Di bahala kayo basta kung naman. Sige, anong work mo sa bangko dati? Sa marketing. Insurance. Hindi naman. Yung sa kami kasa ng branch. Brad, may radyong bukas eh. Gusto mo ating kita? Wala na. Patayin mo yan. Patay na, ba siya? Wala ka, mamamatay radyo ko. Anyways, Mike, ano paglilingkod ko sa'yo? Ayun, lang. Hihingi lang ako ng advice galing sa'yo. Gusto mo galing sa nanay ko? Teka, text ko nanay ko. Ito, galing sa akin. Ako yung tinawagan mo eh. Marado. Sige, joke lang to naman. Kamuhin ka. Hindi naman. Kinakabahan ako, masakit ako sa puso, Papa Jack eh. Ay, ganun ba? Paplastikin na lang kita pala. Ano na? Paplastikin na lang kita. Wag naman. Hindi naman to nakakagigil. Hindi naman to nakakagalit. Sige na, magkwento ka na. Ayun lang, Papa Jack, kasi meron akong kaibigan. Actually, since college pa siya. So parang parang 7 years o 8 years na kami nakakilala.
Tapos, matagal kami hindi nagkita nga ba, Jack? Mga 4 years. Mga 4 years o 5 years, ganun. Kasi nagkaroon siya ng sariling mundo, nahiwalay siya sa amin. Nagkaroon siya ng boyfriend. Tapos parang lumoy siya sa amin kasi yung ibang friends namin parang hindi accepted yung naging boyfriend niya. Yun. Tapos, ano pa lang kami, magka-classmate pa lang kami, crush ko na siya. Pero hindi, secret lang. Ganun. Tapos ito, nitong past, mga few months ago, nakita kami sa isang lugar na actually aksidente lang, nagkataon nandun kami pareho. Saang lugar yan? Saang lugar? Saang lugar? Sa madalas hindi punta sa Tagaytay. Bandang, Tagaytay. Ba't mo alam na nagpupunta ako dyan? Siyempre lang yung nakikinig sa'yo. Pupunta ako dyan. Ako pa uwi. I drive to Tagaytay almost every day. Actually, lately hindi na para manood ng sunrise. Oo, totoo. Ang ganda yan. Ang ganda ng sunrise. Parang kahapon pareho lang din. Ganun. Orange pa rin yung araw. Wala lang. I find peace looking at the sunrise. Tama, totoo. Sa MOA din maganda manood. Ng sunset. Sunset. Kasi pag nag-sunrise sa MOA, magugulat ako. Reverse ang daigdig. Tira ulit to. Teka lang, ang kwento rito, crush mo to dati, nagkita kayo ulit ngayon. Yun ang bottom line. Okay. Crush mo dati. Dati ba, hindi nagkaroon ng chance na masabi mo sa kanya, gano'n? Hindi nagkaroon. Kasi maraming tinutok sa kanya eh. Iba't ibang din. Tapos magka-org din kami, nasa organization kami, ganun. Okay. Tapos nito lang naging close kami kasi parang since nagkaroon siya ng problema sa ibang mga kaibigan namin. Parang kami yung una nagkaroon ng chance na magkaroon ng conversation ulit. So nagkaroon kami ng nag-coffee kami. Nagkuhanan ng number, tapos add ulit sa Facebook. Tapos nagsimula yun. Parang every now and then nakikita kami. Pag nakikita kayo, ano ang pinupuntahan nyo? Doon din, kasi malapit siya dun eh. Tagaytay. Pero ako malayo, walaan ako eh. Tagaytay siya malapit? Oo, okay. Tagaytay. Tapos ako taga Bulacan, so dinadayo ko siya doon. Masigasig ha? Pero nung parang hindi ko naman pinapaano sa kanya. Wala akong pinapahalata na. But alam na nila yon, di ba? Pag dinadayo mo yung babae, di ba alam na, nararamdam nila yan. Pero magkaibigan sa Jack eh. So, kahit na, Brad. Ano minirianda niya na umaga? Ice candy na gawa sa anesthesia at manhid siya? Diba? Ramdam niya yan. Alam niya yan. Siguro, baka siya lang yung tipo ng girl na ayaw magtanong kasi ayaw niya masabihan ng assuming. May ganyan kasing girls eh. Feeling ko nga ganun. Ayaw na mag-feeling, di ba? Abo. Ako lang ang feeling talaga. Tapos? Ayun, tapos sa Jack hanggang sa inusundo ko sa trabaho niya every Friday, nakikita kami. Tapos ayun, nakilala ko ng parents niya. Pero alam din ng parents niya kasi nag-18 years old siya, nakapag-overnighting kami sa kanila. Okay. Pero bilang grupo, magkakaibigan. So kilala din ako ng parents niya. Okay. Pero nito, the past, mga last 3 months ago, nakatayo ko sa kanila lang ako lang sa mga tita niya. Tapos nasusunod ko siya, kumakain kami sa labas, sine, ganyan. Saan? Sa Tagaytay? Hindi naman, malapit na sa trabaho niya. Tapos kinahalit ko lang siya ng saan ba yung work niya? Malapit sa mga bandang Roas Boulevard. MOA, malapit sa MOA. Yee! Talaga? Sa Raso Layman. Raso Layman ang work niya? Malapit doon, malapit. Aristocrat. Malapit na. Max. Konting kanan pa pagkagaling ka sa MOA. Konting kanan pa pag galing ka sa MOA? Tama ba ako? Konting kanan pa. Max. Konting usod pa. Chowking, Diamond Hotel. Ay, sumobra ka na ba dyan? Wait lang. Mag-u-turn ka. Wait ka lang. May service road naman. Balik ako, wait. Teka, may MMDA. Ano yun?
Restaurant ba ito? Hindi babagsak eh. Ay, Land Bank. Pwede. New World Hotel. Hindi. Doon sa may Ramon Magsaysay Building. Hindi. PNB. Pwede. Pwede, kabadyak, pwede. BSP. Yun. Aros natin, 27 seconds. Okay. Game. Doon. Tapos, kabadyak ayun. Nung isang parang niyaya ko siya na lumabas ulit. Tapos hindi na siya nag-reply. Huh? Tapos parang gaano katagal kayo na sundo-sundo, labas-labas? Gaano katagal yung duration niyan? Kasi nakilala mo pa yung family niya. Ibig sabihin malalim na yung ligawan stage. 6 na buwan, babadyak. 6 na buwan na parang every twice. Kasi syempre, layo namin pagitan namin eh. So parang twice a month, gano'n lang yun. Kalahating taon, lumalabas kayo, hindi naging kayo. Hindi, kasi nung una, parang nakita kami ng June, tapos parang ang tagal na sundan. Pero parang once lang gano'n. Pero sumasama siya sa'yo, sumasama siya. Sumasama naman ako dyan. Nag-movie kayo at sumasama siya. Oo, nakapag-movie kami nung bandang November. Anong pinanood nyo? Ano ba yung palabas nun? Yung gusto namin palabas, fully book na. Ang napanood na lang namin ayun, yung Mission Impossible. Sige, matagal na yan. Tapos? Ayun. Tapos parang ang huling conversation kasi namin parang tungkol sa ex niya. Okay. So... what about her ex? Nagbabalik ba ex niya ba, no? Parang ganun ba? Sinisend niya sa akin yung mga, yung mga messages nung siyempre, parang ang tagal kasi namin ang tagal ng 4 years mahigit na parang na hindi ko siya nakita kahit pictures niya, hindi ko nakikita. Kahit binuview ko yung profile niya, pero siyempre parang nahihiya naman ako ngayon kasi lumayo nga sa amin. So parang ngayon, yung ex niya bumabalik sa kanya. Ewan ko lang kung anong status nila ngayon. Kasi ngayon... Kailan kayo ulit nag-usap? Kailan kayo ulit nakapagkwentuhan? Yung normal yung gaya ng paglabas-labas niyo? Parang March yata. Kailan ka ulit nag-text sa kanya na hindi na siya nagparamdam? April. So itong buong May wala na, hindi ka na nagparamdam? Hindi na ako. Tingin na lang. Online. Kasi parang ko, baka siguro din niya na hanggang kaibigan lang. Siguro hindi niya, ewan ko lang. Gusto ko lang din sa'yo kung from the point of view mo, kung tama ba ako. Tama ka sa alin? Na ayun, parang friendzone. Well, hindi ka naman siguro na friendzone, brad. Nanligaw ka, ha? Well, sa bagay, hindi ka kasi binasted, no? Kasi kung binasted ka niya, nabasted ka. Hindi, tama nga, na friendzone ka nga. Oo nga. Kasi parang natatakot naman ako magtanong. Magtanong ka pa rin, Brad, alam mo, when you ask questions, it's not always as if you're going to get an answer na pabor sa'yo. But at least you will get an answer and you're going to find out what's happening, your real score, personally. Hindi laging pabor sa'yo, pero at least malaman mo ng personal. Ikaw makatuklas. Okay. Nakakatuwa, nanligaw ka pa rin, no? Bibira na ngayon yan, naliligaw. Ngayon, like na lang sa status, no? Favorite na lang ng mga pictures sa Instagram. Oo, ganun. Parang ngayon, kahit sa Instagram, hindi rin siya masyado nagpo-post. Kailan nag-text sa kanya, huling-huli March, April. First week of April. Nag-text ka sa kanya, hindi na sumagot. Oo. Kaso online, parang online, March, hindi na siya nakita, hindi na siya nag-online talaga. Sa usual na ginagamit namin na conversation,
The last time, hindi ba kayo friends sa Facebook? Friend kami, hindi rin siya active. Ah. Brad, sorry ha. Kasi kung ang tanong mo lang naman ay kung na friendzone ka ba, oo. Yan lang naman ang tanong mo, madaling sagutin. Oo nga, tapos yun. Kung tingin ba siya kung ano kasi parang may huling post siya about parang about the past. So ang ano ko din, kung magtatanong ba ako? Yep, of course. Wala naman masama eh. Tanong ka sa kanya, mag-text ka sa kanya. At least, di ba, if you get an answer, good for you. If not, well, it's a lot clearer kung ano talaga yung meron siya for you. Ask questions. Don't be afraid. After all, Brad, hindi ka naman na-fall ng ganyang katindi kung hindi ka niya sinamasamahan. Di ba? Tama. And it's not her fault. Ano? I'm not saying that it's her fault kasi yun naman talaga ang purpose ng panliligaw. You give, di ba? You try to give your best, best performance, making the person feel so special, di ba? You tend to, make her like she's the most beautiful, person in the world, di ba? And hope na sana ma-appreciate niya. If not, well, wala tayong magagawa. But I will give it a chance tonight on air to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. I'm not saying na goodbye because naging kayo. Maybe it's a way of trying to let go. Accept the reality. I'm sure, di ba lumabas-labas siyang kasama ka, she did try. Nag-try naman siya eh. Hindi nga lang siguro all the way, but I'm sure she tried. Dali na, mensahe mo sa kanya. Anong first name niya? Clarice. Ha? Clarice. Huwag mo na ang apelidohan, ang pangalan na lang. Clarice. Clarice. Anong tawagan niyo nung kayo pa? Ay, nung nag-date kayo, meron ba kayong special endearment? Meron kayong hanash? Wala, ano lang tinatawag ko sa kanya. Halimbawa, ano yung tawag mo sa kanya na accepted niya? Wala eh, parang ano man tawag niya sa akin. Pangit, ganyan. Gano'n, nag-aasaran kami. Sige na. Kasi parang lang. Clarice na lang, dali Clarice. Clarice. Una, siyempre, salamat. Kasi parang from tayo nung nag-ibang klase tayo, dito mo 2007. So, magta-10 years na dala siya. Nakakilala kita. Parang from the hindi na naging magkasama tayo sa organization, sabi mo kasi meron naniligaw sa'yo na kawag natin, sabi mo walang talo-talo sa friends, sa'yo ganun. So parang ako natakot ako na magparamdam sa'yo, pero parang from the day one alam ko na parang gusto na kita, pero hindi na lang ako until na nakita tayo, mas maging malapit tayo. Yun nga lang, hindi naging malinaw kung ano yung ending. Pero gusto ko magpasalamat kasi yung 6 months na nakasama kita, within that period, parang nakiramdam mo yun yung pinakamasaya na pwede ko sabihin na pinakamasaya yung naging parte ng buhay ko.
I don't know you personally, but I think mabait kang tao. Thank you po. Diba? And you are so graceful. Kahit na ganyan yung inabot mo sa kanya, no? Napaka-compassionate mo sa mensahe mo sa kanya. And you wanted what's good or best para sa kanya. And I admire that kind of character. You know, Brad, your story is a proof, di ba, na ang pag-ibig talagang weird, ano? Kahit na sobrang bait na ng tao, even if the entire world, Brad, may want you as a partner, sa kanya wala kang dating eh. Ganun yan eh. Ang pag-ibig parang ulam talaga yan na ayaw mo, gusto mo kainin. May dahilan, walang dahilan kung bakit gusto mo ang isang ulam, gusto mo lang. Walang dahilan kung bakit ayaw mong kainin ng isang pagkain, ayaw mo lang talaga. At walang paliwanag dyan. Kahit anong sabihin natin, bakit mo ayaw kainin yan? There's no definite or exact explanation kung bakit ayaw natin o gusto natin ng isang pagkain. Ganun ang pag-ibig eh. Ayaw lang niya sa'yo. I think you're a good catch. And she tried. She tried her best to be with you. Nagpahatid, nagpasundo, nagpaligaw. Di ba? She got to know you as a person. Ipinakilala ka nga sa family niya. Tama? Pero wala, Brad eh. Your best is never enough para suklihan kanya ng love para maging partners kayo. Ang pangit lang na part dito, hindi naging malinaw sa'yo kung ano yung, di ba, may inabot ka ba? At least muntik ka ba niyang mahalin? Minahal ka ba niya but she was just too afraid to tell you? Importante marinig mo dapat sa kanya yan eh. So if you're asking me tonight, Mark, do you need to ask her to clear things out? I guess yes. Kung makasumbong ka ng sagot from her, good for you. If not, well, be gentleman enough, di ba, to walk away and accept na you gave your best but it's just not enough. Ang dami ng in love sa'yo tonight, Brad. Ako nga, gusto ko tayong jiwain tonight eh. Punta ka rin ako dyan. Tinan mo to. Sabi ko na kaya ayaw sa'yo eh. Ganyan ka eh. Nakaamoy kita eh. Ako yung baklameter ko, bumitik na naman yung baklameter ko, Brad. Sabi ng baklameter ko, Basha. Ha? Bakla pala siya. Sabi ng ano? Ha? Sabi po ng alin po? Baklameter. Yung gaydar ko. Kabiro lang. I really hope that Clarice, di ba, will find true love. Opo naman, sana. And you have a very selfless personality. Nakakatuwa ka, no? Hindi ka madamot. Ganun pag nagmamahal. I'm sure hindi ka naman ganyan sa lahat ng tao. Sa kanya lang. Opo, kasi nung nagkaroon din ako ng relationship din. Pero yung nakita kami kahit alam ko magkaibigan pa lang kami. Nakita kami ulit after mahabang taon. Iba talaga. Alam ko na iba. Kasi ang bilis ko din nakamove on nun dahil lagi kami magkasama. Yun lang. Kumain na po ako ng oras. Salamat sa sa pagtawag. And I'm sorry, there's nothing I can do to change your fortune tonight. Pasensya na. Thank you sa oras. Maraming salamat po. Bye-bye, pare. Thank you po. Salamat po. Mga kaibigan, love on its highest form is the ability
to look after someone else's welfare without worrying about what's going to what you're going to have in return. Ano? Yung nagmamahal ka lang nang wala kang iniintindi kung mapapala ka o wala. You know that's an investment, di ba? You invest emotionally, and yet alam mo na in the end you will be hurt, but you'd willingly go ahead and just do it. Well, I guess hanggang ngayon, di ba? Sana ganun pa rin. Nakakatuwa naman, nagkaroon ng ligawan process at merong na friend zone. I don't know if it's right, mga kaibigan, na friend zone, but hearing the story, maliwanag na tinry naman ni ate. Hindi lang talaga sumapat. And it's a very wonderful thing to hear na yung ating caller, mga kaibigan, he's gentleman enough para tanggapin yung decision ng girl. Pero sana lang, sa lahat ng babae niligawan, nagpaligo ka naman ng maayos, be humane enough to tell that guy, di ba, na wala na, tapos na, hanggang dun lang, wala siyang aasahan. Be nice enough. Yun naman, kung mabait naman yung lalaki, tatanggapin naman niya. Ay, nako. Mga kaibigan, it's almost 1 o'clock. We got 17 before the hour of 1. Hello mga kay Nanay Miles, Papa at si Habi. Ayan, Sanjet. Sungit. Ano pa nga? Wow ha. Ang sungit pala ay ina ngayon di ay. Habi sungit. And best wishes sa best friend ko, Emine, Pamilaran and Mitzi. Sabi ni Charis Pakura. Dito siya ngayon. Nakiki-aircon na naman. Tumapat pa sa aircon talaga. Sa mga hindi ko nabate, ganun talaga eh. Sorry na. Huwag na magalit. Mapaalam na ako mga kaibigan. Thank you very much. Yan. Onyet Cadano, maligayang bati sa'yo. Thank you very much. Regina Constantino, Ate Glenn, sa spirit na maligayang bati po. Thank you very much. Sa mga hindi ko nababigyan ng bati, mga kaibigan, huwag na magalit sa akin ha. Maligayang pakikinig sa lahat, mga kaibigan. Si Girlie Presado, yan. See you on Monday, tol. Ingat-ingat palagi, mga kaibigan. Ano ba? Wala na, no? Nabati ko na lahat, mga kaibigan. Ihabol ko na lahat, baka mayroon pa. Ala, anong nangyari? May repel ako. Anong time ka na sa office on Monday? 9 p.m. Nais kong malaman mo. Si Jada Logroño nakaantabay. Sabi niya, akin na lang siya kamo. Palagay mo sa akin, mamasang lang hingi ng jowa. Bugaw na naman ako dun. Go to your room and don't go out in the next 3 years. Like, just. Mga kaibigan, it's goodbye time. Thank you very much sa mga bisita ko din dito ngayon. Salamat sa pagdaan, sa pagtambay dito. Sorry sa Pakura and family, thank you very much. Ako mag-PM sa akin, lahat ng account ko pini-PM. Twitter, walang Twitter, di ba? Twitter, Facebook, Instagram, bullfrog.com, walang ganun. Wala akong ganun. Okay, bigyan, paalam na ako. This has been me, the one, the only, nice and naughty. Ang nag-iisang DJ na parang tanga ako po yun. Si Papa Jack. Cool. Hanggang labi. Na nagpapaalala sa inyo mga kaibigan, ako po ang DJ na hindi gwapo, hindi pangit. Titigan nyo na lang, maaawa din kayo please, maawa na kayo. Ay nako, kailangan pa ba Uy, maganda yung last song ko mga kaibigan ha. Ang last song ko po ay kanta ni Aiza Sigera.
umaasa lang ako for our caller mga kaibigan. Ang title ay Pagdating ng G-Liner. Hindi kanta yun. Yung sitwasyon sa Santa Mesa pag hapon. Pagdating ng tutot ko, darating ba ang tutot mo? Kailangan mo bang i-memorize yan? Misyon na to!